Malungkot nga itong si Ward sa mga nangyayari. Hindi pa rin nakauwi ang kanyang ate. Although hindi rin nakita na patay na talaga itong si George. Matapos nga niya makita itong si Sam ay galit na galit siya sapagkat wala silang ibang sinisisi noon pa naman sa mga kamalasan na nangyari sa kanilang buhay kundi ang mga Castillo. Bagay na dinefense nga nitong si Sam. Wala siyang ginawang kasalanan. At kung talagang walang kasalanan ng kanyang ate at hindi siyang pumatay, ay bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpapakita at hindi nagpaliwanag sa lahat? Pati sa kanila ay hindi ito nagpapakita. Yun ang napakamalaking question mark. Bakit kailangan niyang umiwas? Kung malinis naman talaga ang kanyang konsensya. Naiyak na lamang itong si Ward na talagang hindi kilala ang kanyang kapatid. Ngunit masakit na katotohanan na may punto naman ang mga pinagsasabi nitong si Sam. Naawa si Sam kay Ward kung kahit napayakap ito, bagay na hindi nagustuhan ng kanyang inang si Ruth. Sinabihan niya ito na huwag na luwag siya nang makita ang kanyang anak na si Ward na nakipagdramahan dito kay Sam. Sinabi nito na layuan. Nagpaliwanag si Sam na concern lamang siya dito kay Ward, ngunit hindi niya kailangan ng awa at concern nitong si Sam. Malamang nga ay nagsiselebrate pa itong si Sam at kaplastikan lamang ang kanyang ginagawa dahil gusto niya talagang mawala itong si George. Baka nga raw ay siyang nagpatay kay Beverly at gusto niyang madiin itong si George. Kabilang banda, hindi naman tumitigil itong si Jericho nung malaman ng katotohanan matapos kasi niyang makita na ang hukay ng kanyang ama ay walang laman. Mahinala siya na maaring buhay pa nga ang kanyang ama. Samantalang itong si Peter ay sasamantalin ng pagkakataon. Talagang ugali na niya na lumapit dito sa mga palasyo dahil meron din siyang maitim na plano. Yun nga ay kwartahan ang mga palasyo. Pare, concern nitong si Peter dito kay Jericho. Tutulungan niya ito sa mga plano nito at magugulat na lamang si Jericho dahil lagi itong nakaabang takabuntot sa kanya. Sinabi nito na ano ba ang kanyang mga plano at bakit lagi siyang nakasunod sa nitong si Peter na total alam na niya ang kanyang mga sekreto. Ay ano ba naman natulungan niya itong si Jericho nang malaman kung nasan nga ba ang kanyang ama dahil kung wala ito sa kanyang hukay ay maaring buhay pa nga ito at dapat niya itong matuklasan kung saan. Dinala ni Peter itong si Jericho sa isang silid kung saan naroroon ang lahat ng mga documents, mga file ng mga palasyos mula sa kanilang mga kananunuan at maging tungkol sa mga yaman na hindi alam nitong si Jericho. Nagkalkal sila, nagbaka sakali na may matuklasan sila tungkol sa kanyang amang si Rodolfo. Year 1999, ang huling taon na nakasama nila itong kanyang ama kung kaya't doon nila hinanap. Subalit, wala silang makita. Tinanong siya nitong si Peter kung anong buwan ba ito umalis. Dito nga ay nabanggit ni Peter na nagkakabit sila ng Christmas tree ng time na yun. Mga November, umalis ang kanilang ama at hindi na muling nagparamdam pa sa kanila. Kaya naman agad na hinanap nga nitong si Jack. Hinanap ni Peter ang file ng November at dito ngay may makita silang isang folder at matutuklasan nila na ang folder na iyon naglalaman ng documents, mga reseta, kagayang-kagaya kay Rebecca. Maaring nga daw may sakit sa pag-iisip ang ama nila ni Rebecca kung kaya't naman ni Rebecca ang sakit niya sa kanyang amang si Rodolfo. Maya-maya pa nga ay magugulat sila dahil biglang may taong parating. Walang iba kundi itong si Amando na may dalang baril. Lingid sa kalaman ni Jericho, ang amang hinahanap niya ay walang iba kundi itong si Amando na naging kanang kamay nitong si Aurora. Nagkaroon ng amnesia itong si Rodolfo kung kaya't wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili. Kaya naman itong si Aurora ay talagang makapangyarihan dahil lahat ng parti ni Rodolfo ay nasa kanya.